Okay, magandang araw ano. June 30, 2022 nang mag-assume ng office itong si Pangulong Marcos. Okay. Ngayon ay November 2024 na no. Tatlong taon na siya sa magtatatlong taon na siya sa office bilang presidente, okay? So nakatatlong suna na rin siya, okay? Ang ginawa natin ay ang binalikan natin itong mga naging suna niya para malaman natin kung natupad ba yung mga pinangako niya, nabanggit niya, para malaman natin kung nangyayari ba sa panahon ngayon. Okay? Kamakailan ay nag-viral itong kanyang nabanggit na tungkol sa flood control. Okay? Alam mo natin yan ba? Talagang viral, ano? Wala. After niya nabanggit itong mga 5,500 na flood control, nagawa na sabi niya, nanalasa itong mga pagbaha. So ngayon, napatunayan na hindi epektibo o wala. Kung meron man, hindi ko alam ano. Kasi hinahanap ng taong bayan dahil nga nagbabaha. Then, itong mga nabanggit niya na tungkol sa presyo na bilihin, bigas, na 20 pesos per kilo. Actually, hindi lang siya nagbabanggit yan magiging yung kanyang pinsan, as Speaker Romualdez, pinangako din yan. Na pagdating ng July, August, bababa ang presyo ng bigas kapag aprobado na, pumasa na itong bagong taripa para sa pag-aangkat ng mga bigas. Pero hanggang sa ngayon, hindi po natin ramdam itong sinasabi ng ating gobyerno at ni PBBM, ni Speaker Romualdez na gaganda ang ekonomiya, bababa ang presyo ng bigas. Wala, okay? So wala pa rin. Ang bigas ay nanatili sa 55, 62. Di ba? Ganun 58. So wala yung 20 pesos per kilo na bigas. Wala din yung 35 pesos per kilo na bigas. Wala. Ang meron lang sinasabi nila doon sa kadiwa, hindi yun pangako nila Nung sila ay nangako, hindi naman nila sinabi na sa kadiwa nyo mabibili ang 20 pesos per kilo na bigas. Ang sabi nila, pagdating ng July, pag naaprobahan yung naipasan na yung bagong taripa, bababa na ang presyo ng bigas. Okay? Kaya hinahanap ng tao ngayon, hanggang sa ngayon, okay? Ngayon, ito pala sa isa sa mga pangako ni PBBM na hindi natin pinansin, na hindi natin nabigyan pansin, ay itong tungkol sa infrastructure. Sa katunayan, ito po yung video ng kanyang zona. Ito mga kababayan, panoorin nyo. To continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ang buong bansa ay makikinabang sa 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman, ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. As of June this year, we have constructed, maintained, and upgraded more than 4,000 kilometers of roads and around 500 bridges across the country. Crucial airport and port development projects across the country have also been completed, including Cebu Pier's 88 Smart Port and the new passenger terminal buildings of Clark Airport and the Port of Calapan.
Intermodal connectivity will also be a primary consideration. Roads, bridges, and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. Ayan. Palakpakan yung mga tao, pati itong DPWH Secretary, palakpakan. Okay? Kasi nga, binanggit ni PBBM itong kanyang programa. Bill Bittermore, sabi niya, sa ilalim ng Bill Bittermore, itutuloy natin yung mga nasimulan na mga proyekto ng dating administrasyon at meron mga bago. Okay? Kaya, ang mga tao, palakpakan. Doon sa zona. Kita nyo naman sa video, di ba? Simple nga naman, nababanggit yung ahensya mo bilang DPWH Secretary, natural. Magiging masaya ka. Ngayon, ay yan po ang ating binalikan. After mabanggit ng Pangulong Marcos, yung mga kataga, Bill Bittermore. Kasi matatandaan natin na nung panahon ni Duterte, ay build. Okay? Nung panahon ni PRD, build. Sa ilalim ng build, sinabi noon ng dating DOTR Secretary na si Art Tugadi, sa ilalim ng build ay magiging magkakaroon ng golden age of infrastructure ang Pilipinas. Okay? At yan naman po ay masasabi natin na tinupad nila dahil sa ilalim ng build ng dating Pangulong Duterte, nagkaroon po tayo ng proyekto, malalaking proyekto. Number 1 dyan, yung subway sa Metro Manila. Then, yung Mindanao Railway, naging naging headline siya noon, flagship project yung mga yan. Subway, Mindanao Railway, marami pa, mga malaking proyekto ng dating Pangulong Duterte, mga tulay, katulad ng nakikita nyo sa Davao o sa Cebu. Kasi nung panahon ni Pangulong Aquino, hindi yan umpisahan. Bagamat sa plano, pero hindi nasimulan yan. Nung panahon ni Pangulong Marcos o ni Pangulong Duterte, nasimulan. Then, yung, yung MRT-7, nagawa din sa ilalim ng Pangulong Duterte. Yung Davao, ano ba yun? Yung Coastal Boulevard. Marami mga proyekto doon sa ilalim ng dating Pangulong Duterte na nasimulan. At ngayon, ang nagmamana ay ang administrasyon Marcos. Okay? Pero, kung ano ang ganda nung sinabi ni Pangulong Marcos doon sa kanyang zona na pinalakpakan, standing ovation, pati ako, siyempre, natuwa dahil maganda Pinaganda pati yung pangalan, yung Bill Bittermore. Ibig sabihin ng Bill Bittermore, pinarami, pinaganda. Bill Bittermore, pinarami, mas pinaganda. Okay? Pero nagulat ako nitong mga nakaraan na during budget deliberation sa Senado, nagulat ako na itong binabanggit ng Pangulong Marcos na mga proyekto ng dating mga nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Digong, sinasabi ni Pangulong Marcos na itutuloy niya. Nagulat ako, zero budget pala. Ito flagship project ito ng Pangulong Duterte dati. Ito, patunay na hindi po tayo gumagawa ng kwento.
ibig sabihin yung project is on hold, uh, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? That is correct, Mr. President, that according to the OTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So paano yun kung wala ng mga funds na darating? So anong magiging nung structure na yun? Magiging white elephant? Kung wala na halimbawa ng pondo dumating, what will happen to the structure that has been started? Your Honor, Mr. President, that is why one of the reasons that the DOTR is appealing for funds so that the project management office, for example, of the Mindanao Railway System, would continue. Kasi po sa ngayon, if I may give it the figures, yung pong 2021 right of way ang na-release po for Mindanao Railway is 325.7 million. For 2020, 545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right of way of the Mindanao Railway. Ito po yung Tagum to Digos. So may I know what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold? With the indulgence of the minority leader. That was my next question. Your Honor, mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System, and we can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng konti noong 2024, kung hindi rin po mapopondo ito, it will be on hold also. Ito yung South Long Haul, ito po yung Bicol line, no, from Metro Manila going to So how many Bicol. projects all in all, Mr. Sponsor? Total na. Priority. Apat po, Your Honor, Mr. President. Nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Oh, hindi siya, wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin. Gano? Is that how we decide? De, tama po ba yung facts ko? Teka, si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao. Facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, dahil naging flagship project yan eh. And then it's that easily abandoned. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But ang sa DOTR naman po kasi there's a policy difference sa kanila po kasi they would want to continue
funding it because there yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? Yung pong land acquisition, utilities, relocation has to continue. The DOTR is hoping that the Mindanao Railway project will still be funded. Nagtataka ako no, kung bakit zero budget itong Mindanao Railway at yung iba pa. Gayong itong ang ating gobyerno, yung speaker, Romualdez, ay namimigay ng ayuda na bilyon-bilyon. Pero itong Mindanao Railway, sinasabi dyan ng mga senador, ay 5 billion lang naman ang inihingi o ang kailangan na budget para magawa yung proyekto na yan. Bakit hindi mabigyan? Hindi mapunduhan ng gobyerno? Diba? Ano ang priority nila? Ayuda or infrastructure para sana magbibigay ng kaginhawaan sa pagbibiyahe nitong ating mga kababayan sa Mindanao. Kasi siyempre, pag may train, bibiyahe ka, mas mabilis, dire-diretso yung biyahe mo. Makatipid ka sa pamasahe, makatipid ka sa oras. Diba? Ganun yun eh. Pag ang biyahe mo ay dire-diretso, bilis. Kaya, nagtataka tayo kung bakit hindi naisip yan ng ating gobyerno, itong magpinsan Marcos at Romualdez. Okay, ngayon, kasi alam nyo base pala dyan sa deliberation, usapan ng mga senador, itong DOTR po ay nag-request ng budget na 5 billion plus. Pero hindi po binigyan. O di ba ang DOTR ay nasa ilalim po yan ng executive at ang mag-approve naman ng pondo ay itong Kongreso, Kamara. Kaya nagtataka tayo kung bakit parang sinusuway yata ni Pangulong ni Speaker Romualdez ang executive na kung saan pinsan niya ang presidente. O baka naman si Pangulong Marcos sunod-sunuran lang kay Speaker. Oo, baka naman. Ito iniisip ko lang to opinion ko lang to. Wala tayong ebidensya. Baka naman kaya wala silang interest na bigyan ng pondo itong proyekto para sa Mindanao Railway dahil sa Mindanao yun eh. Pag sa Mindanao, siyempre, ang boto ng mga tao doon Duterte. Diba? Para sa mga Duterte. Di kaya ayun ang sa isip natin ay totoo. Ito naman ay opinion na naman natin, hindi naman natin sinasabi ito totoo o hindi. Opinion lang kasi nga bakit? Ang lalaki ng pondo na ng pinamimigay ng speaker, bilyon-bilyon, bakit yung mahalaga hindi pinapondohan? Bakit kaya? Hindi kaya tama at ating hinala. Dahil ito ay sa Mindanao na proyekto kaya ito pera. BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga
build, big ticket projects. Ayan. Tinanong si VP Sara kung ano daw ba ang kanyang masasabi dito sa pag zero budget ng sa mga proyekto ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni VP Sara ay masamang-masama po ang kanyang loob sapagkat sabi niya, yan po usapan nila noon ni Pangulong Marcos. Kaya tumakbo, pumayag na maging katandem bilang Vice President, siya umasa sa pangako na continuity sa mga proyekto ng dating Pangulong Marcos, Pangulong Duterte. Pero ngayon, wala na. Kaya sabi ni VP Sara, masama ang kanyang loob dahil siya ay biktima ng Man of Promise. Man of Promise. PBBM and Speaker Romualdez. Ganun sila. At least kilala na natin, ha? Ayun, ito, ako sa tingin ko, nagkamali po si VP Sara sapagkat, nagtiwala po siya sa maling tao. Nagpanggap na tapat sa pangako. Okay? Pero ngayon, nung nakuha na yung gusto, hindi pala totoong tao na marunong tumupad sa usapan. Kaya, ito ngayon si VP Sara. Sa katunayan, nasasaktan na nga si VP Sara dahil hindi natupad ang usapan nila. Gusto pa siyang ipatanggal, ipa-impeach. Inaatake pa siya ng kaalyado, pinsan mismo ng Pangulong Marcos. Yun ang masakit dun. Tumulong ka na para manalo itong Makoy Jr. Ngayon nung nanalo na, nakuha na yung gusto, ito na. Gusto ka na sibakin sa pwesto mo, Yung pwesto mo na binigay sa iyo ng taong bayan, majority, na Filipino voters, mahigit 32 million, ang bumoto sa isang Vice President Sara Duterte. Pero ito ngayon, binabalasubas ng mga kaalyado ng Pangulong Marcos. At walang ginagawa si Pangulong Marcos. Hindi man lang niya masabihan ang kanyang pinsan na itigil niya yan. Alang-alang sa kapayapaan, sa unity ng bawat Pilipino. Kasi nga, nagtataka tayo, yung kanilang ang unity na binuo nila, ang pagkakaunawaan natin, kaya binuo yon para mag-unite, magkaisa, ang bawat Pilipino, at ang mga politiko. Yan ang inaasahan natin na gagawin nitong Pangulong Marcos pag siya nanalo. Ngayon, iba. Diba? Iba ngayon ang ginagawa ng Marcos administration kasama niyang kanyang mga tropa dyan sa Kamara. Ang gusto nila suluhin. Gusto nila suluhin ang dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, bakit kaya? Bakit kaya gusto nilang masulo para? Ibig sabihin, pag nasulo nila, wala na silang sagabal. Malaya sila. Kalikutin. Kung ano man ang gusto nilang kalikutin sa bansa. Ganun ba yun? Ibig sabihin, tayo po ay nagtatanong lamang. Di ba? Man of Promise. Yan po ang ating naisip Man of Promise. Kaya, alam po ninyo, hindi po tayong matatahimik, hindi po tayo titigil para halungkatin, alamin itong mga pinangako ng ating gobyerno ni Pangulong Marcos.
kung ito ba ay tinutupad niya dahil ito ay sinumpaan niya. Pangako niya sa taong bayan. Pangako niya sa bansa. Kung maging isang pangako lamang at walang katuparan, ano mangyayari? Anong silbi? Anong silbi niya sa Malacanang? Wala, di ba? Kaya, inaalam po natin. Ano ba ito mga pinangako ng Pangulong Marcos nung siya ay nagtatalumpati sa loob ng Batasan Complex. Habang siya ay nagtatalumpati sa harap ng Pilipino, mga politiko, mga delegado, at siya ay pinapalakpakan sapagkat napakaganda ng kanyang mga binabanggit, mga binibigkas ng salita. Sinasabi niya, itutuloy ang nasimula ng mga nakaraang administrasyon, mga infrastructure, at sabi niya, meron daw mga bago sa ilalim ng Belvedere Mall. Ang tanong ko, asa kaya yung bago? Parang wala naman tayo babalitaan na pupunta ang Pangulo para pasinayaan na itong mga proyekto nito ay sisimula na. Okay? Usually, pinapakita sa pinapakita yan sa PTV. Kapag ang ating Pangulong Marcos may proyekto, pinapakita yan sa PTV4 para malaman natin kung ano mga proyekto ng Pangulong Marcos. Wala tayong nakikita. Hinahanap natin ito mga sinasabi niya. Wala wala. Meron. Pupunta siya, yung mga sa media, yung mga pamimigay nila ng mga ayuda. Ayan. Pamimigay nila ng mga AX. Okay. Ngayon, ito po ang sabi ni BP Sara tungkol dyan sa sinasabi natin nila na mga ayuda. May paliwanag po si BP Sara. Alamin ninyo. Sir Ray, Bomboradio. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Okay, no? Tinanong po ng media itong si BP Sara patungkol sa pamimigay ng ayuda. Sabi ni BP Sara, ayaw po niya ng ayuda. Ang gusto niya ay magnegosyo taday. Yun ang kanyang programa sa OBP. Ngayon, ako inisip ko, no? Ano ang pagkakaiba ng pamimigay ng ayuda nitong sa Speaker Romualdez, yung mga AX, at kung iba-iba pa. Okay? Dito naman sa magnegosyo taday under sa OBP. Okay? Ito no? Kamakailan sa isang media interview din ni BP Sara, pinaliwanag niya na itong magnegosyo taday, yun pala ay dumadaan sa proseso. Bago ka makatanggap, bago mo matanggap ang suporta mo sa OBP, ay dadaan ka muna sa training sa pagnegosyo. Kailangan identify mo kung ano ang negosyo na gusto mo. Okay? Mahalaga kasi yan. Mahalaga na alam mo ang negosyo para ma-manage mo mabuti. Mai-handle mo mabuti sapagkat pag hindi mo alam patakbuhin ang negosyo, yan po ay mauwi sa wala. Sa akin palagay, maganda po yun sapagkat mas epektibo yun dahil ang tao
kapag binigyan mo ng tulong, magnegosyo taday, at pag lumago, isang bisis mo lang bibigyan ng tao, tatagal na ang tulong mula sa gobyerno. Okay? Hindi katulad ng ayuda na pag binigay mo sa tao na hindi mo naman alam kung marunong may alam sa negosyo o wala. At binigay mo sa tao yung pera, yung cash. Ang tendency, tatago lang yan. Tatago, pambili pagkain. Ganun lang yan O pambili ng mga pangangailangan. Ganun lang yan Pag naubos yan, wala ulit. Nangangailangan ulit ng tulong mula sa gobyerno. Ibig sabihin, ang pagkakaiba po nitong magnegosyo taday mula sa OBP at ang ayuda mula sa Speaker Romualdez ay ito kay Speaker Romualdez pangtapal-tapal lamang. Okay? Pangtapal-tapal lamang. Good for 1 month, 2 months, wala na. Wala na. Ganun po. Samantala itong magnegosyo taday ay pang matagalan. Ganun po. Yung pala pagkakaiba niyan. Kaya sa akin palagay, mas maganda po yung magnegosyo taday dahil pang matagalang solusyon sa kahirapan ng mamamayan. Yun po yun, pagkakaiba.